Salamat maging sa lahat ng pagkakataon ay tayo po ay laging nagkakasama-sama at naipapaabot natin ang ating paglilingkod sa maraming lugar. Hindi lamang sa mga sulok-sulok, kundi sa mga lunsod-lunsod. Amen. Hello. Mag-umpisa na ulit tayo. Noong pong mga nakakaraang araw, panay ang ulan, may bagyo, may habagat. Yung po mga apo ko laging tumpok-tumpok, naglalaro sa cellphone. Sabi ko, lagi naman kayong tumpok-tumpok kaya hindi kayo mawala ng sipon. Lagi kayong inuubo. Naalala ko, naisip ko, kung yung palang sipon, o yung pagiging Kristiyano ay parang sipon na madaling makahawa, mas madaling babalik ang Panginoon. Nananabik po ba kayo sa pagbabalik ng Panginoon? Sinong hindi? Yung hindi, sino? Pakitaas ang kamay. Ang Bible po nananalangin, dumating ka na Panginoon, Maranatha. Dumating ka na, Panginoon. Kaya kung hindi kayo nananalangin na dumating na ang Panginoon, hindi kayo katugma ng panalangin ng Panginoon. Okay, nananalangin po ba tayo ng pagbabalik ng Panginoon? Nang madali. Loloko niyo ko So ang ating mo pag-uusapan ngayon ay contagious Christian, yung Kristiyanong nakakahawa, yung Kristiyanong parang sipon na madaling kumapit sa ating kapwa. At yung pong ating pag-uusapan ay nasa 1 Thessalonians chapter 1 verses 1 hanggang 10. Tayo po yung magsitayo mga kapatid. Sabay-sabay po nating basahin. Sina Pablo, Silas at Timoteo sa iglesia sa Thessalonica, mga hinirang ng Diyos, Ama at ng Panginoong Jesucristo. Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaan. Lagi namin pinasasalamatan ng Diyos dahil sa inyong lahat at binabanggit namin kayo sa aming mga panalangin. Patuloy namin ginugunita sa harapan ng ating Diyos at Ama ang inyong gawang bunga ng pananampalataya, ang pagpapagal na udyok ng pag-ibig, at ang inyong pagtitiyagang pinasisigla ng pag-asa sa ating Panginoong Jesucristo. Mga kapatid, mahal kayo ng Diyos at alam naming hinirang niya kayo. Ipinangaral namin sa inyo ang Ebanghelyo, hindi lamang sa salita, kundi rin naman sa kapangyarihan ng Espiritu Santo, at lubos kaming naniniwalang ito'y totoo. Alam ninyo kung paano kami namuhay sa piling ninyo para sa inyong kapakanan. Kaya naging huwaran kayo ng lahat ng mananampalataya sa Macedonia at Akaya. Ang mensahe ng Panginoon ay kumalat mula sa inyo, hindi lamang sa Macedonia at Akaya, ang inyong pananampalataya sa Diyos ay napabantog sa lahat ng dako. Anong pat, hindi na kailangang magsalita pa kami tungkol dito, pagkat sila mismo ang nagbigay ng ulat sa ginawa ninyong pagtanggap sa amin, ibinalita nila sa amin kung paano ninyo tinalikdan ang mga Diyos-Diyosan upang manumbalik at maglingkod sa buhay at tunay na Diyos. At maghintay sa kanyang anak na magbabalik mula sa langit. Siya si Jesus na kanyang muling binuhay ang nagligtas sa atin mula sa puot na darating. Tayo po'y manalangin. Ama naming nasa langit, sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus, kami po'y nagpupurit, nagpapasalamat na patuloy mo po kami binibigyan ng halimbawa kung paano kami mamumuhay bilang mananampalatayang naglilingkod sa iyo.
Salamat po, Panginoon, at dalangin po namin ang patuloy na bukas na diwa, bukas na kaisipan, Panginoon, bukas na puso upang matanggap namin kung ano ang gusto mong ipagawa sa amin, Panginoon. Marami pong salamat. Nawa po ay patuloy ka naming mapaglingkuran, mapapurihan, maparangalan ng iyong pangalan, Diyos na kataas-taasan, sa pangalan na iyong anak na si Jesus, na aming tagapagligtas. Amen and amen. Purihin po ang Panginoon, tayo po ay magsiupo. So yun po ang ating pag-uusapan, yung Kristiyanong nakakahawa. At meron po tayong punto na ating pag-uusapan. Una po ay ang contagious believers are infected by Jesus. Pangalawa po, contagious believers are infectious for Jesus. And number 3, contagious believers are incurably devoted to Jesus. So yung pong ating binasa na iglesia sa Thessalonica ay sabi po doon sa verse 1, unang-una nating doon po sa verse 1, sa unang-unang verse natin pong binasa, mga hinirang ng Diyos Ama at ng Panginoong Jesucristo, sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaan. Ano po ang tawag ng Bible doon sa mga taga-Thessalonica? Mga hinirang. Mga hinirang ng Diyos. Sa Old Testament, alam natin na hinirang ng Diyos si Abraham at ang kanyang salinlahi in order to make him known to the rest of mankind. Para may pakilala ng mga lahi ni Abraham ang Diyos sa lahat ng tao. Ang Israel, ang chosen people of God, was called to enjoy God's favor, to be light to the nations, and to reveal God's merciful salvation to the world. Hinirang si Abraham, hinirang ang Israel, ang mga Israelita, upang mahayag ang kapangyarihan ng Diyos, ang pagliligtas ng Diyos. Gayon din ang Thessalonian Christians. Their lives are confirmed, their calling to be light to the nations. Evidence. Ang sabi po doon sa ating binasa kanina, ng katunayan ng Thessalonian Church, ang mga gawang bunga ng pananampalataya. Yung palang mga mananampalataya sa Thessalonica, ang kanilang mga gawa ay bunga ng kanilang pananampalataya. Dahil kung hindi bunga ng pananampalataya, ang kanilang ginagawa, iyon ay magiging kasalanan. Pangalawa, pagpapagal na udyok ng pag-ibig. Kaya sila nagpapagal, kaya sila nagpapagod, kaya sila naglilingkod ay dahil sa kanilang pag-ibig sa Panginoon, dahil sa kanilang pag-ibig sa mga kapwa mananampalataya. At pagtitiyag ang pinasisiglan ng pag-asa sa ating Panginoong Hesukristo. Pagtitiyag ang pinasisigla ng pag-asa sa ating Panginoong Hesukristo. Sino-sino po ba ang alam ninyo pang pinili ng Diyos, mga hinirang ng Diyos? Bukod kay Abraham, bukod sa mga Israelita, sino pa po ang alam ninyo? Wala na? Sino pa? Wala na kayong alam na hinirang ng Diyos? Pambihira naman kayo, hindi ninyo kilala ang hinirang ng Diyos. Tumingin kayo sa inyong katabi. Hinirang ng Diyos ang Pillar Family. Kaya kayo naririto. Kaya tayo naririto. Hinirang na tayo ng Diyos. Kailan tayo hinirang ng Diyos? Kahapon? Kamakalawa? Ng 2024? Kailan tayo hinirang ng Diyos? Hindi nyo alam? Susumbong ko kayo. Hindi nyo alam? Ano yung tanong ni Pastor Jay? Ano yung verse na nauna
sa Genesis 1:1? Meron ba noon? Pastor Jay, nakalimutan. Hindi nila alam na meron palang verse na nauna pa sa Genesis 1:1. May Bible kayo? Basahin nyo. Para makita natin kung ano yung nauuna sa Genesis 1:1. Ang sabi po sa Ephesians 1:4, we are chosen before the creation of the world. Bago palikhain ng sanlibutan, yung mga hinirang ng Diyos, hinirang na niya. Pinili na niya. Wala pa ang sanlibutan, hindi pa ginagawa, wala pa ang creation. Pinili na ng Diyos. Pagdating ng 2025, akin ang lahat itong nasa pillar. Amen? Ayaw nyo yata eh. Alam po nyo, ang Diyos naman hindi namimili eh. Hindi namimilit. Pero pagka gusto mo, aalagaan ka niya. Pag nagpapasakop ka sa Kanya, sasamahan ka niya. Kapag tumawag ka sa Kanya, sabi ng Panginoon, tumawag ka at ako'y tatalikod. Tutugon. Naantay lamang ng Panginoon ang ating pagtawag. Kaya yung mga Christian pillars ay hinihintay lagi ng Panginoon ang ating pagtawag. So ang pillar family ay katulad din na pinili ng Panginoon. Kaya yung katangian ng Thessalonian Church, dapat yun din yung katangian natin. Amen? Yun din dapat ang ginagawa natin. Yun din dapat ang ating pinagtutuunan ng pansin sapagkat tayong lahat naniniwala sa 1 Peter 2:9, kayo ay lahing hinirang. You are a chosen generation, a royal priesthood, saserdote ng hari, bansang nakatalaga sa Diyos. Anong kanta natin, Pastor Alex? Holy nation. Sana may tugtugan tayo, may kantahan pagka ganito eh. We are a chosen generation. Tandaan po natin, pinili tayo ng Diyos. Ano man ang mangyari. Sabi doon sa kanta natin kanina, ano man ang sitwasyon, ano man ang pagkakataon, pinili tayo ng Diyos. At hindi tayo pipiliin ng Diyos para ipahamak. Hindi tayo pipili ng Diyos para parusahan. Pinili tayo ng Diyos upang ituwid, upang samahan, upang pabutihin, upang ang ating buhay ay maiakma natin sa buhay na gusto ng Diyos sapagkat yun ang kanyang layunin sa atin. So ano ang katangian ng Thessalonian Church? Work produced by faith, labor prompted by love, and endurance inspired by hope in our Lord Jesus Christ. Lahat tayo ay dapat na umaasa at ang ating paghihintay sa Panginoon ay bunga ng ating pag-asa sa kung ano ang kanyang gagawin. Ang ating pong kaligtasan ay hindi natin gawa. Ang ating kaligtasan ay hindi tayo ang author. Ang kaligtasan natin ay nagpasimula at ipinanganak sa puso ng Diyos. Nanggaling sa Diyos ang pagliligtas sa atin. Hindi natin gustong maligtas. Ang gusto ng Diyos, tayo ay maligtas. So yun po ang unang nakakahawang mananampalataya. Number 2 is contagious believers are infectious for Jesus. Kaya tayo may ano ba pag sinabing infectious? Infected. May virus. May buhay na na kumikilos sa ating buhay. Contagious believers are infectious by Jesus. Gusto niyo? Yan.
Paano pagka sinabing infectious for Jesus, they become more like Christ. Unti-unti tayong nagiging katulad ni Kristo. Nagsimula na po ba tayong maging unti-unting katulad ni Kristo? Dahil kung bibiglain tayo ng Diyos, hindi natin kaya. Kaya unti-unti ang pagbabagong ginagawa sa atin ng Diyos para makasabay tayo doon sa gusto niya. Hindi natin kaya na bigla tayong banal. Hindi po. Sasabog yung ating isip dahil hindi natin kakayanin ng kabanalan ng Panginoon. Kaya unti-unti tayong hinuhubog ng Panginoon. Ang sabi po doon sa ating binasa kanina, verse 5, how we live among you for your sake, they had impact on the world. Verse 6, they became imitators of Christ. And number 7, they became model to all. Sabi doon sa ating binasa kanina, saan daw nakarating yung balita ng pananampalataya ng taga-Tesalonika? Mula Akaya hanggang saan? Wala, hindi nyo naman binabasa eh. Mula Akaya hanggang Macedonia. Saan po ba yung Macedonia? Nasaan nga ba yung Macedonia? Ang Macedonia ay nasa northeast ng Greece. Northeast. Ang Akaya ay nasa southern Greece. So, parang magkabilang dulo. Parang apare tuhulo. 1,000, isang tuwa. Ayun. Sa Akaya, isang kaligtasan at 1,000 kaligtasan. Hanggang Macedonia. So magkabila po, dulot-dulo ng Greece na abot ng pananampalataya ng Tesalonica. At yung sulat ni Pablo ay maaaring, nasa Akaya po ang Corinthian Church. At yung Tesalonica ay nasa Macedonia. Kaya maaaring isa doon nakabase si Pablo sa Akaya, sinulatan niya yung mga taga-Tesalonica. Tayo po ba yung nagkakaintindihan pa? Amen. So, yun ang naging model. Ang Thessalonian Church ay naging model ng lahat ng mga mananampalataya. Kailan kaya magiging model ng Pillar? Di ba model na rin tayo ngayon? Hello? Pumayag naman kayo sa akin. Pag hindi kayo pumayag, hindi tayo magkakasundo. Sabi ng isang author, si Eugene Price, if Christ lives in us, controlling our personalities, we will leave glorious mark on the lives we touch. Not because of us, but because of Him. Mag-iiwan tayo ng marka sa buhay ng mga taong nakakasalamuhan natin kung si Kristo ang nag-iingat, naghahawak ng ating pagiging Kristiyano, ng ating pagkatao. Meron pong dalawang misyonero na ipinadala sa isang tribo. Yung unang misyonero na ipinadala, hindi siya nangangaral. Pero yung buhay niya, pinamumuhay niya ang buhay na kagaya ni Kristo. Hindi siya nangangaral, hindi siya nagpipreach, basta siya ay namumuhay kasalamuha ng mga tribong kanyang pinuntahan. At nakikita ng mga taga-tribo na iba yung kanyang uri ng pamumuhay. At unti-unti siyang nagagaya. Hanggang sa namatay na po yung misyonero dun sa lugar na yon, at nagpadala uli yung kanilang simbahan ng panibagong misyonary. Sabi nung dumating po yung pangalawang missionary, sabi, nagsimula siyang mangaral, nagsimula siyang mag-preach, nagsimula siyang ipakilala muli ang Panginoon Jesucristo. Pero ang sabi ng mga tao, hindi mo na kailangang magsalita. Tumira na siya dito sa amin. Nakasama na namin siya. Dito na siya namuhay. Yun po ang pagdadala, nagiging model ng lahat.
Naalala niyo yung word ni Pastor Larry na yung ano yung Pastor Larry? Ang gospel ay hindi sinisigaw. Kaya ibubulong ko na lamang sa inyo. Ipinamumuhay daw po yon, hindi sinisigaw ang ebanghelyo. Ipinamumuhay. At yun po ang ginawa noong unang misyonero. Ipinamuhay niya ang ebanghelyo na gusto niyang ibahagi doon sa tribong pinagdalhan sa kanya ng Panginoon. So, contagious believers experience deeper level of joy because of the Holy Spirit. Yun yung sinasabi kanina. Meron tayong kagalakan dahil sa banal na Espiritu. Ano ba ang pagkakaiba ng joy sa happiness? Pareho lang naman yun di ba? Ang happiness, may happening. Pagka walang happening, walang happiness. Pero pa yung joy, yung kagalakan, ito'y parang bukal. Para itong bukal na nagmumula doon sa ating loob. Joy has its spring deep down inside, and its spring never run dry because only Jesus gives that joy. Sa Romans 14:17, the kingdom of God is righteousness, peace, and joy in the Holy Spirit. Yun ang sinasabi ng ating kapatid kanina, na meron tayong kagalakan dahil sa Panginoong Jesucristo. At yung pong kagalakang yun ay hindi nauubos, hindi nawawala, hindi nasisira. People notice the difference Christ has made in the life of Christian. Nakikita yun ng mga tao. Bakit may kagalakan? Yung taong yun, bakit masaya? Yun nga yung kinakanta natin kanina. Ano mang sitwasyon, ano mang pagkakataon, ano pa? Nakalimutan nyo na yung kinanta nyo. Ano mang sitwasyon, ano mang pagkakataon, ano mang panahon, mayroong kagalakan. Kahit na ano ang sitwasyon ng ating buhay, lalo na kung ikaw ay persecuted Christian, mas masaya ka. Amen po ba? Pinakamasayang Kristiyano yung nape-persecute. Hello? Gusto nyo maging masaya? Ay. Sino ang gusto maging masaya? Padadalang ko kayo ng persecutor. Welcome ba sa inyo? Ay, hindi welcome. Takot sa persecution. Pero yun po, ang sabi ng Panginoon doon sa Matthew 5, mag-alala kayo pag kayo pinag-uusig at sinasabihan ng lahat ng masasamang salita, masasakit na salita, sapagkat kabahagi kayo sa kaharian ng langit. Ayun yung kaparte sa langit. Gusto nyo? Gusto nyo ang kaparte sa langit? Pumarte din kayo sa persecution. Hindi. Dito. Paano ba yung pinipersecute? Kapag ikaw ay nagsishare ng gospel, kapag ibinabahagi mo ang gospel, at ikaw ay ginagalit, ikaw ay inaasar, ikaw ay pinarurusahan, dahil sa pagsishare mo ng gospel. Pero kung pinarurusahan ka, dahil sa iyong kasalanan, hindi Christian persecution yon, punishment yon. Pero ang Christian persecution po, pag ikaw ay ginagalit dahil sa ebanghelyo. At yun ang tinatawag ni Kristo na mapalad. Yung nahihirapan, mapalad pa. Iba talaga ang pamantayan ni Lord. Pinahihirapan ka na, mapalad ka pa. Dahil kabahagi ka sa kanyang kaharian. Sino sa inyong hindi pa na-persecute? O di lahat nakaranas na ng persecution?
Ang hirap yung kausap talaga. Ma-oo, ma-hindi. Ano yung sabi? Silence means ano? Ganun ba yun? Okay, contagious believers are incurably devoted to Jesus. Incurably. Kapag ka ikaw ay contagious Christian, Kristiyanong nakakahawa, wala ka ng vaccination. Hindi ka na pwedeng bakunahan kontra Christianity. Walang bakuna. Kaya makakahawa at makakahawa ang iyong pagiging Kristiyano. Amen? Gusto na bang doon sa COVID, pinipilit ang taong magpabakuna. Sa pagiging Kristiyano, walang kontrang bakuna. Gagana at gagana ang pagiging Kristiyano kung isishare mo ang pagliligtas ng Diyos sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Pero kung ibabahagi mo ang Ebanghelyo na sa iyong sariling kakayahan, sa iyong sariling galing, sa iyong sariling pamamaraan, hindi ka makakahawa. Kulang ang kapangyarihan. Pero kung ibabahagi mo ang Ebanghelyo sa kapangyarihan ng Espiritu Santo at hindi mo titingnan ang iyong sarili, titingnan mo ang pwedeng gawin ng Diyos, doon ka makakahawa. Yun ka magiging contagious Christians. Contagious believer entrust Jesus with today. Ang isang contagious believer, pinagkakatiwala niya kay Kristo ang kanyang araw, yung ngayon. Ito maganda. Araw-araw mong daily agenda mo na si Jesus Christ. Nagtatrabaho ka, si Lord ang iyong boss. Nagbi-business ka, si Lord ang iyong kadil. Lahat ng ginagawa mo, estudyante ka, si Lord ang iyong professor, ang iyong teacher, ang iyong instructor. Lahat ng ginagawa mo, araw-araw mo nang magiging agenda ng ating Panginoong Jesucristo. Wala ka ng sariling agenda kung gusto mong maging contagious Christian. Araw-araw na ang Panginoong Jesucristo ang iyong kung ikaw ay nasa corporate world, nasa si Lord ang iyong, anong tawag doon? CEO. Siya ang iyong COO. Siya yung magpapalakad ng buhay mo. Siya ang magpapalakad ng iyong trabaho. Siya ang mamamahala sa pamumuhay mo kung ikaw ay nais mong maging contagious Christian. Kung ikaw ay kagaya kong driver na namamasada, ingat ka sa paniningil ng bayad. Baka ma-overcharge. Baka si Lord ay sakay mo doon sa loob. Oy, sobrang sinisingil mo sa amin. So magiging maingat tayo sa ating pamumuhay. Kapag ang ating agenda sa araw-araw ay ang ating Panginoong Jesucristo, magiging maingat tayo, mapapangalagaan natin ang pangalan ng ating Panginoong Jesucristo sa ating pamumuhay na pang-araw-araw. Ordinaryong buhay natin, ordinaryo, simpleng pamumuhay natin, madadala natin ang pangalan ng Panginoong Jesucristo at sa gayon makakahawa tayo bilang mga mananampalataya. So only Jesus is our daily agenda. Sabi doon sa ating binasa, now serving a living and true God. Naglilingkod tayo ngayon sa isang tunay at buhay na Diyos. At pangatlo, contagious believers entrusted their tomorrow to Jesus. Yung ngayon, yung bukas, pareho nating ipinagkakatiwala sa Panginoon. The only way to live is Jesus. The only way to die
is Jesus. Ang sabi sa Philippians 1:21, to live is Christ, to die is gain. Gain. Today is gain. To die is gain. Contagious believers place their eternity in Jesus. Yung ating kawalang hanggan, ipinagkakatiwala din natin sa Panginoon. Sabi ni Spurgeon, Charles Spurgeon, yun daw pong ating buhay, our life is like a curtain in front of us. Yun daw ating buhay ay, yung buhay natin ay parang kurtina, parang tabing na nasa ating harapan. Ang ginagawa ng kamatayan doon sa tabing na yon, inaalis niya. Pag naalis yung tabing, malaya na tayong papasok sa eternity. Wala nang harang. Gusto niyo bang mawala na ang tabing? Ayaw nyo. Sa mundo, mahirap. Sa mundo, maraming problema. Sa eternity, kasama ni Lord, wala na. No more pain, no more suffering, no more tears. Ako'y nagtataka. Yung mga tao na may mga kamag-anak na namatay na ang kamag-anak nila, pag dumating yung birthday, sabi, happy birthday in heaven. Happy anniversary in heaven. Merry Christmas in heaven. Happy fiesta in heaven. Eh sabi nga ng Panginoon, wala nang suffering, wala nang paghihirap, wala nang luha, wala nang sakit. Bakit mo i-wish yung happy? Ay happy na nga sila roon. Iniinsulto mo ang Diyos. Sabi ng Diyos, wala nang suffering, wala nang tears, wala nang pain. So happy na sila. Tapos sasabihin mo, happy. Parang nagwiwis ka pa. Nilalampasan mo pa yung sinabi na ng Diyos. Huwag kayo magagalit sa akin, ha? Marami sa inyo nagaganyan. Pero yung po ang totoo. Mas masaya ang maibibigay ng Diyos kaysa ating mga wishes. Dapat ang wish natin, sana makabahagi ako sa kasiyahan mo dyan. Sana maging kabahagi mo na ako ngayon. Diyan sa wala nang sakit, wala nang hirap, wala nang luha, wala nang pagtitiis. Sino sa inyong gusto manalangin ng gayon? Gusto nyo dito sa mundo na may suffering, may pain, may tears? Sino sa inyo hindi pa nakaranas umiyak dahil sa hirap, dahil sa sakit? Sino? Wala. So lahat nakaranas ng suffering, lahat nakaranas ng pain, lahat nakaranas ng tears. Pero bakit tayo inyong iwanan? Gusto nyo yung suffering? Gusto niyo yung pain, gusto niyo yung tears, bahala kayo. Basta ang titiyakin ko sa inyo, hindi gusto ni Lord yung para sa inyo. Amen. Hindi gusto ni Lord na tayo nahihirapan. Ang gusto nga ng Panginoon, yung prosperity ng kanyang mga lingkod. At lahat tayo lingkod ng Panginoon. Amen. Lahat tayo naglilingkod sa isang buhay at tunay na Diyos. Kaya ang lahat ng layunin niya sa ating buhay, yun ang dapat nating masunod kung gusto natin ang buhay na talagang naka-align sa ating Panginoon. Okay. Tapos na tayo. Ang dali niyong kausap eh. Okay, the return of Jesus Christ is near. Signs are here. Wars, rumors of wars, nation against nation, kingdom against kingdom, earthquake, famine, persecution,
false prophet, false teachers. So lahat ng yan, nakikita natin yan, naririnig natin yan, nababalitaan natin yan. So lahat ng yan ay sinyalis na ng muling pagbabalik ng Panginoon. So kailangan natin makahawa bilang maging contagious Christian. Yung ating pamilya, mahawahan natin, yung ating mga kamag-anak, yung mga taong nakakasalamuhan natin. Bawasan natin ang mga taong pupunta ng impyerno. Bawasan natin yung population ng impyerno. Magagawa natin yan kung tayo ay nakakahawang Kristiyano. Makahawa tayong parang COVID para maging pandemic ang Christianity. Pero hindi pumapatay kung hindi bumabago ng buhay at nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Amen? Tayo manalangin. Ama naming nasa langit, kami po ay nagpapasalamat na iyo pong pinakita sa aming halimbawa ang mga mananampalataya sa Thessalonica, Panginoon, na ang kanilang mga gawa, ang kanilang mga pagpapagal, ang kanilang mga pagtitiis, lahat ay nakaugnay sa iyo, Panginoon, sapagkat nakilala ka nila bilang isang tunay at buhay na Diyos. Ama, dito po sa iglesyang ito, idinadalangan namin at ipinapahayag na kung paano ang Thessalonian Church, gayon din po mangyari dito sa Pillar Church, Panginoon. Nasa gayon, Panginoon, kami maging kabahagi sa paglilingkod sa iyo at maging model din kami ng pananampalataya para sa mga ibang tao. Nawa po, Panginoon, makahawa ang aming pananampalatayang Kristiyano at marami pa rin ang maabot ng iyong mabuting balita sa kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu. Maraming salamat, purihin at pasalamatan na iyong pangalan. Sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, kami nagpupuri. Amen and amen. Purihin ang Panginoon.